Dito sa Pilipinas, may 37 batas po, executive at administrative orders na naglalayong protektahan ang kababaihan at kabataan. Ayon yan sa Center for Women's Resources o CWR. Pero sa kabila nito, dumarami pa rin ang bilang ng mga biktima ng pang-aabuso. At kaugnay po nito, kasama natin ngayong umaga si Cham Perez, ang senior researcher ng CWR. Magandang umaga. Happy Women's Day. Magandang umaga, Kara. Happy Women's Day. Alright, sa pag-aaral ng CWR, isang babae o bata ang nagagahasa kada 53 minuto o halos kada oras. Bakit ito nangyayari siya? Nangyayari ito dahil nananatili yung economic and social conditions na naglalantad sa mga kababaihan at bata doon sa vulnerableng sitwasyon na sila ay maaabuso o makakaranas ng karahasan. Gayun din nananatili yung pagtingin, yung feudal at patriarkal na pagtingin na ang mga kababaihan ay pagmamay-ari ng lalaki, ng kanyang asawa o ng kanyang ama, na titignan sila bilang mga sex objects o mga bagay na pwede mong ikalakal o kaya ay gamitin sa pagbebenta. Pero Cham, hindi rin naman natin maikakaila na simula nung dati pa, ilang dekada na ang lumipas, mas maganda ba ang estado ngayon kahit papano ng mga babae? I know that there's a long way to go, di ba? Marami pang kailangang gawing trabaho para tuluyang maproteksyonan yung oportunidad at karapatan ng mga kababaihan. Pero kahit papano ba, may improvement ba, at least in certain aspects sa estado ng mga babae dito sa Pilipinas? Kung in terms ito ng pang-aabuso, nakikita natin, sinasabi, tumataas yung mga bilang ng nare-report na kaso. Sa isang banda, tinitignan, sinasabi din naman ng PNP na ito ay dahil mas marami ng nagre-report. Right. Ibig sabihin, mas aware na yung mga kababaihan na sa kanilang mga karapatan na dapat hindi nila dinadanas ito. Kaya sila nagsusumbong. Kasi may mga nagsasabi nga na parang, uy, tumataas yung bilang ng mga babaeng nare-rape. Pero pwede rin natin siyang tingnan in another angle na posible rin na mas dumarami lang ngayon yung mga alam na nilang mali yung ginagawa sa kanila at alam nilang dapat itong i-report. Kasi dati, tinatago yan eh. Oo. Gayunpaman, dahil tumitindi yung krisis at sabi nga natin yung ganitong kondisyon yung naglalantad sa kanila sa mas vulnerableng sitwasyon, masasabi natin na talagang tumitindi yung nararanasan nilang mga pang-aabuso. Tapos, ina-attribute din natin yung pagsusumbong at awareness ng mga kababaihan doon sa mga kababaihan din mismo na tumutulong na i-educate yung mga kapwa nila kababaihan, mga kapwa biktima din ng karahasan. Tapos, yung mataas na bilang na ito, kahit sabihin mo kasi na marami kasi yung nagre-report na ngayon. Right. So, mainam yung marami ng nagre-report, pero hindi nito tinatatwa yung katotohanan na halimbawa, mayroong 9,000 kababaihan at mga bata yung nakakaranas ng panggagahasa. Isa man yan, 10 o 9,000 kaso ay kapag meron kang kaso ng panggagahasa, yan ay nakaka-alarma pa rin. Oo naman. Pero dapat din nating i-acknowledge na isang magandang step din ito towards women empowerment, yung the fact that women are now able to report and are now more empowered to report what's happening to them. Hindi yung tinatago na lang nila or sinasabi pa nilang mali. Because before, ang sexual harassment, women, hindi nila iniisip na mali yung nangyayari sa kanila. Oo. Bagamat ngayon, meron pa rin mga ganung may ganun pa rin ganun ngayon. Pa rin. Pero unti-unti. There's a long, it's a long way to go. So, may mga batas na nagpoprotekta nga dun sa mga kababaihan. 37 to be exact doon, may EO man ito or administrative order. Yun nga lang, bumabalik nga, sinasabi mo, marami ngayon yung nagre-report pero meron pa rin yung hindi nagre-report. Ito ba ay dahil pa rin doon sa stigma na kapag ikaw ay nag-report ng karahasan tungkol sa iyo, baka, kumbaga, mas stigmatized pa or ikaw pa yung sisihin? Oo, yun yung tinatawag nating victim blaming. Right. Dahil sa isang konserbatibong lipunan katulad ng Pilipinas na tinitignan yung puri bilang mahalaga, yung pagsusumbong mo ng naranasan mong sexual abuse ay napakahirap
talaga para sa mga kababaihan, titingnan ka bilang maduming babae o kaya ikaw pa yung sisihin na prinubok mo yung perpetrator o kaya dahil nagsuot ka ng maiksi. So, nagiging hadlang ito para sa mga kababaihan, lalo na dun sa mga bata na magsumbong dun sa o isabihin kahit man lang sa kaibigan o kamag-anak yung nangyari sa kanila. Okay, yung isa pang dahilan kung bakit tinatago na lang ng ilang mga babae or biktima or mga bata at babae na biktima yung nangyari sa kanila ay yung kumbaga diskontento sa justice system na parang ano bang mangyayari pa, ire-report ko ito, baka wala namang mangyari sa akin, baka hindi rin ako manalo, baka hindi ko rin mapatunayan ng lubusan, tapos ako pa yung malalagay sa kahihiyan, tapos ako pa yung malaki yung gagastusin at malalagay sa alanganin. Ano ba yung bilang ng mga napapanagot na rapist, at least yung percentage ng napapanagot na rapist doon sa kanilang mga kaso? Sa ngayon, doon sa pinakalitas na nakita namin, ayon din sa Philippine Statistics Authority, noong 2012, mayroong 7,000 plus lang na mga nakakulong na ang kaso nila ay crime against chastity. So, ibig sabihin nun ay yung rape. So, 7,000 na nakakulong sa ngayon, kumpara doon sa 9,000 at nung 2014 lang yun. Paano nung nakaraang taon pa? Paano nung mga nakaraan pang dekada na nangyayari na yung ganitong karahasan? Ibig sabihin, napakaliit talaga nung bilang ng mga nakukulong at napaparusahan doon sa krimen. At tama ka dahil kulang na kulang pa rin yung mga mekanismo para sa mga legal na pagsasampa ng kaso ng mga kababaihan. Yun pa nga lang magsumbong, di ba? Ano na siya? Natitigil na doon. Paano pa yung magkalakas ng loob na magkaso, lalo na karamihan naman talaga sa mga nabibiktima ay may hirap na kababaihan at walang kakayanan. Nakatulong ba na nagkaroon na ngayon ng mga women's desk sa mga pulisya para dumami yung bilang ng mga biktima na nagre-report ng pang-aabuso sa kanila? Nakatulong din ito, syempre, dahil kapag alam naman ng mga kababaihan na mayroon silang malalapitan ay nakapwa babae ay unti-unti magkakaroon sila ng confidence na sabihin yung kanilang naranasan. Gayunpaman, kailangan pa rin siyang palakasin. No, sa isang pag-aaral namin sa Eastern Visayas sa gender-based violence na nangyari after ng Typhoon Yolanda, inireport sa amin, kwento sa amin ng mga kababaihang pulis din na nasa vow desk nila na kulang pa rin yung in terms ng personnel, in terms din ng training. So, kailangan pa rin talagang paunlarin. So, ang advice ninyo kung sakasakali na merong nakaranas ng pang-aabuso, ano ang unang-unang dapat gagawin ng isang magulang or isang kamag-anak na alam mong or ng isang biktima ng pang-aabuso para kahit papaano makuha naman niya yung katarungan na kanyang na nararapat para sa kanya? Sisimulan natin yan doon sa kailangan magkaroon muna ng lakas ng loob na magsabi. Kasi ayon nga dun sa isang survey ng yung 2013 National Demographic and Health Survey, 40% ay hindi nagsasabi sa kahit kanino. Kaagad, oo. Oo, hindi nagsasabi at syempre hindi humihingi ng tulong doon sa nangyari sa kanila. Doon pa lang, malaking bilang na yung kakaharapin mo, yung, na kailangan magkaroon muna sila ng lakas ng loob. Syempre, dapat present yung support system. Right. Karaniwan naman yan sa isang survey din na ginawa namin sa mga kaibigan nagsusumbong, sa mga kamag-anak. Kasi nakikitang, ito yung unang support system. Pero dapat makita din na kahit yung buong komunidad, syempre nandyan yung mga organisasyong pangkababaihan sa mga local communities. At lalong-lalo na, yung pamahalaan dapat ipakita niya na may malasakit siya at
talagang bibigyan niya ng katarungan yung mga biktima. Kailangan nakikita na present yung mga mekanismo para gawin siya. Ang importante dito yung oras eh. Kasi pagkatapos ng isang pang-aabuso, dapat as much as possible immediately para kahit papano lahat ng mga ebidensya na pwede pang mag-gather para mas lumakas din yung kaso laban doon sa perpetrator, di ba? Oo, kaya lang yun nga, ang nakakalungkot, natatagalan dahil nga hindi nakakapagsumbong agad. Lalo na kung bata. Kasi ang bata, wala pa naman siyang ganung capacity, lalo na kung ginamitan siya ng pananakot, pandarahas, tinakot siya na may gagawing masama sa kanyang mga magulang kapag nagsumbong siya, hindi yan agad. So dito pumapasok yung support system ng komunidad, ng pamilya at ng gobyerno na bigyan ng lakas ng loob na parang hindi ka nag-iisa dito sa kalbaryong ito. Kapag nangyari itong pang-aabuso sa iyo, merong mga handang umagapay at tumulong sa iyo para makamit mo yung hustisya. Oo, tama yun. Lalo na talaga, yung mga kababaihang mahirap, sila talaga yung unang karaniwang nabibiktima. Hindi natin sinasabi na kapag mayaman ka, hindi ka mabibiktima. Pero yung paglalantad sa'yo sa vulnerability, kahit mga statistics sinasabi yan, mas mataas ang prevalence kapag ikaw ay mahirap. Kaya kasama doon sa laban natin sa pagsugpo sa pang-aabuso ay mag-create ng isang lipunan na malaya yung kababaihan, nire-respeto at sila ay tinitignan bilang productive forces ng lipunan at hindi mga bagay na pwede mong pagmay-arian. Alright, maraming salamat sa iyo, Cham Perez, Senior Researcher ng Center for Women's Resources. Thank you. Maraming salamat.